What's up, Adlan Netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig ng sulok ng mundo ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. But God first. Tama, unahin natin ang Diyos kasi may mga senyalis ng nakikita natin na nalalapit na ang paghuhukom, no? Ang pagbabalik niya dito sa lupa para singilin tayo, no? So dapat tayo'y magbalik loob na habang may panahon pa. At itong panonoorin nating video ngayon, video to ni Mr. Pantas. Paki-subscribe ang kanyang channel and like and share din. At ito nga, ang sabi, no, meron daw malaking muka na nakita sa ating buwan. No? Nakakatakot yun pagka ganun ang nangyari. No? Kasi isa yan sa mga senyalis na makikita mo na parang nalalapit na talaga at ito na yung pag-uwi. No? So, halina pa panoorin natin, no? Usap-usapan ngayon sa TikTok ang viral video na ito kung saan nakuhaan ng isang uploader ng video ang isang tila higanting muka na katabi mismo ng ating buwan. Sari-saring komento ang natanggap patungkol sa videong ito. May mga nangamba, may mga natakot, at may mga nagsasabing peke raw ito. Marami ring nagsasabi na parte ito ng napakalaking proyekto ng gobyerno na tinatawag na Project Blue Beam, no? Pwede, kasi matagal na nating naririnig yan, no? Madyang netizen, no? Ang sabi nga daw, ang Project Blue Beam daw, to abolish all Christians and traditional religion in order to replace them with a one-word religion based on the cult of man. So, yun daw ang ibig sabihin yan talaga, na isa na lang daw talaga ang maghahari na religion at bansa, no? Na one world government policy. Ganun na mangyayari at siguro lahat ng tao magkakaroon na nga ng mga microchip sa katawan at pag hindi ka na siguro kapakipakinabang sa ating mundo o sa kinatatayo mong bansa, isang pindot ka lang, patay ka na. Parang ganun ang mangyayari. Kaya nga ito kinatatakutan dito. Matagal na itong binubuo ng mga malalaking tao, mayayaman na tao, at malalaking bansa, no? Project Blue Beam. Ano nga ba ang totoo? Viral na video ng higanting muka na katabi mismo ng ating buwan. Yan ang ating haalamin. Kumakalat na videong ito ay galing sa Amerika. Kuha ito ng isang tao na mahilig mag-video ng buwan at ng mga bituin. Nitong nakaraang buwan lang ay aksidente niyang nakuhaan ang tila napakalaking muka na katabi ng buwan. Panoorin natin ang buong video. There it is. Yep. Nakakatakot yan, no? Makikita mo yung malaking mukha, no? Siguro mas nakakatakot yan kung si Papa Jesus yung nakita. Ito iba parang mas nakakatakot nga yan, no? Pero yun nga rin sa sinasabi ko, ang unang maiisip mo kasi dun yung paghuhukom, no? Pero ito parang maiisip mo lang na parang alien, mga ganun. Baka kainin niya yung buwan natin, kawawa tayo. There it is. To catch this thing in the sky. And holy moly, I am scared. 29th, 28th, 29th, I have got me a better quality camera. There he is. There he is. There he is. There he is. It's a huge face, looking right down on us. I'm scared, but I'm not gonna trip because I've been catching this thing for a while now. It's very ominous. See if I can get a better picture on the ring like it's supposed to. Is my hand in front of the thing or something? Pwede din, no? Kasi pagka sinusum mo ng sobrang zoom in talaga yung bagay o malayong kagaya niyan, buwan,
talagang konting galaw mo lang, malikot ang camera talaga, no? O pwedeng totoo, pwedeng edit, no? Kasi yung nawawala din siya, eh. Kayo na lang ang humusga, no? Madlang netizen, no? Bigyan na lang natin ito ng comment at papag-usapan sa baba, no? Di na ito pisan po ulit natin. Let's see if I can zoom in a little bit brighter. There he is. There's the moon. Oh, I lost it. There it is. There it is. Camera makes it so clear. There it is. Sari-saring komento ang nasa video. May mga nagsasabing pineke ito. Pero marami ring lumabas na mga video editor sa comment section. Sinabi nilang mahirap i-edit ang ganitong klase ng video. Lalo pat naka-zoom ito ng husto gamit ang isang mataas na uri ng kamera. Mapapansin ding hindi gumagalaw sa pwesto ang higanting muka kahit pa malikot ang magkuha ng video. Ang pinakamasaklap pa dito ay posible raw na parte ito ng tinatawag na Project Bluebeam. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang proyektong Project Bluebeam ay isa ring usapin na kumakalat sa internet. Sinasabing proyekto ito ng gobyerno na naglalayong kontrolin ang mga tao sa hindi nahahalatang paraan. Bago natin pag-usapan ng malalim ang Project Bluebeam, balik muna tayo sa buwan. Palagay mo, Mga netizen, kung bago po pala kayo dito sa ating channel, sana makapag-subscribe po kayo. Pakiclick na rin yung notification bell para whenever na gagawa tayo ng mga reaction video, lalo ako, halos araw-araw po nag-upload ako, para po ma-notify po kayo at makapanood po tayo ng mga dagdag kaalaman at minsan balita po para kung sakaling busy ka, mismong ma-notify ka doon sa cellphone mo at makakarating sa iyo kung anong balita man yan o dagdag kaalaman, no? At maraming salamat po sa pag-subscribe po ninyo. Mabuhay po kayo at God bless. gawa-gawa lang ba ang imaheng ito o posibleng totoo? Aantayin ko ang comment mo sa ibaba. Well, kung ako ang tatanungin ay hindi ko pa masabi kung totoo ito. Sana nga pineke lang, no? Dahil kung totoong may ganyang bagay nga ay talagang nakakabahala. Imagine, mukha pa lang yung nakikita dyan at malabo pa. Kumbaga, bahagi pa lang siya ng isang mas malaki pang bagay. Kung totoo ito, ay baka hindi na mag-function ng maayos ang ating buwan. Sabi nga ng ilang malilikot ang isip sa comment section, ay baka daw kainin nito ang ating buwan. Ang ating buwan ay napakalaking importansya para sa atin. Ito ang nagbabalanse ng ecosystem. Kung walang buwan, ay titigil ang pagkakaroon ng high tide at low tide. Kung wala nito, ay mahihirapan ang mga hayop sa dagat na makakain maayos at magparami. Unti-unting mauubos ang mga isda. Pati na rin ang mga hayop sa kalupaan ay maapektuhan din. Napakaraming mga hayop ang ginagawang gabay ang buwan para makapag-navigate. Kung wala nito, ay hindi na magiging balanse ang food web sa kagubatan. Tinuturo sa eskwelahan na kapag magulo ang food web, ay pati tayo ay maaapektuhan. Ang imaheng ito ay inihinalang parte raw ng Project Bluebeam. Sabi ng lalaking ito na nagngangalang Eric, hilig niyang pag-aralan ang mga kakaibang nangyayari sa loob at labas ng Earth. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng gobyerno. Tinalakay niya sa isa niyang video ang nasa Project Bluebeam. Ang pakay daw ng proyektong ito ay kontrolin ng mga tao sa hindi halatang paraan. Layunin itong burahin ang pagbubuklod ng mga relihiyon at gawin itong iisa lamang. Paano nila ito gagawin? Maglalabas sila ng samot-saring mga peking balita patungkol sa kalawakan, mga pag-aaral sa mga bagong planeta at mga nakakatakot na phenomenon para malito ang mga tao. Gaya na lang ng higanting muka na katabi ng buwan. Ginawa lang raw ito para takutin o guluhin ang mga taong mahilig sa kalawakan. Ang Project Bluebeam ay gagawa rin ng mga artipisyal na lindol para i-debunk at sabihing mali ang mga naunang pag-aaral patungkol sa heograpiya. Maglalabas din ng mga kakaibang impormasyon patungkol sa pagkagunaw ng mundo. Naniniwala kasi sila na ang relihiyon ay ang pinakamalaki nilang katunggali sa kanilang paniniwala. Disclaimer lang mga kapantas, ang Project Bluebeam ay pinag-uusapan na sa buong mundo pero hindi pa ito kumpirmado. Sinama ko na rin sa ating video para na rin aware kayo sa mga nangyayari. Napakarami nang naggalat ng mga video gaya nito sa internet.
Pati mismo ang mga siyentipiko sa iba't ibang bansa ay Mga pinapakita ni Mr. Pantas, no? Yan yung mga dati nang nakikita. Bukod sa, ito kasi bago yung mga malaking mukha na nakita nga sa buwan. Itong taon lang na to yan, hindi ko lang sure kung anong buwan, no? Pero yung mga pinapakita na yan, mga dati nang na ipalabas yan or na-news sa mga mabibigat na balita talaga sa buong mundo. nagdududa na rin. Bukod sa higanting muka sa tabi ng buwan, ay marami pang iba. Isa-isahin natin. Number 1, Giant Spiral. Viral video rin ito at napakarami ang natatakot dahil tila ba ito raw ay isang massive black hole. Ayon sa investigasyon ay Matatakot yan kasi baka daw kainin yung Earth natin. Parang hibo. usok lang daw ito sa isang pinasabog na rocket mula sa Russia. Pero sinabi ng Russia na wala silang pinakawalang rocket sa kalawakan nung araw na iyon. Number 2, Ring of Smoke. Viral din ang video na ito nakuha sa Kazakhstan para daw itong portal papunta sa impyerno. Walang makapagpaliwanag kung ano ba ang isang ito. Nagtagal daw ang bilog na ito sa kalangitan ng 15 minuto at bigla na lang naglaho. Number 3, City Floating in the Sky. Nag-viral ang video ito sa China. Sinabing gawa-gawa lang raw ito ng mga Tsino para itest ang magiging comment ng publiko. Sinabi naman ng ilan na totoo ang mga gusaling ito sa mataas na parte ng China. Number 4, UFO clouds in Cape Town. Nagmistulang parang mga alien spacecraft ang mga ulat na ito. Sinabi naman ng iba na gawa ito ng tornado sa himpapawid. Number 5, Zambian Flying Ghost. Pinagkaguluhan ang bagay na ito sa himpapawid ng Zambia. Marami ang natakot dahil ito ang pinakaunang imahe sa lugar na iyon. Ang iba naman ay nabahala at ang iba ay nakuha itong sambahin. Number 6, Blood Red Sky. Noong nakaraang Yan, nakakatakot din yan. Biglang pupula yung kalangitan, no? Although may nakikita tayong ganyan, yung parang dome, no? Sa paglubog ng araw ba o sa sunrise, no? Parang sa madaling araw, gano'n, no? Kaya minsan sa hapon, pulang-pula yung kalangitan. Pero ito ibang klase, talagang sobrang black. Pero alam ko, kailan lang yan Last year ba yan? taon ay nagkaroon ng tila kulay dugong kalangitan. Ang lahat ay natakot, ang iba na may nangamba na baka makakuha sila ng sakit sa pangyayaring ito. Marami rin ang nagsimulang magdasal sa kani-kanilang Panginoon dahil tila raw ba simula na ito ng katapusan. Number 7, Flying Fireball. Nakuha ang minipapalutang-lutang na bolang umiilaw sa ibabaw ng kagubatan. Number 8, Light Pillars. Tingnan niyo ang mga ilaw na ito, para bang magkakaroon ng alien abduction. At hindi lang sa gabi ito nangyari rin ito sa hapon habang papalubog ang araw. Number 9, Cross in the Sky. Nung makita ng marami ang mga bagay na ito ay marami ang nagdasal. Sari-saring debate ang nangyari noong mga panahong ito. Number 10, Second Sun over Slovakia. Kung mahilig kayong manood ng mga aliens at history, ay maaalala natin na ang pagkakaroon ng 2 araw ay maaaring senyales na dapat silang sumamba sa kanilang Panginoon. 10 pa lang yan sa listahan mga kapantas at napakarami pang iba. Mga pakulo at mga kakaibang kaganapan pa ang kumakalat para lituhin ang ating paniniwala. Kaya payo ko mga kapantas, bago maniwala ay aralin muna itong maigi. Hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre. Libre ang matuto. Ika nga ni Mr. Pantas, no? At sa ating napanood, badlang netizen, ito po'y may katotohanan kaya o ini-edit lang yon para mag-viral, di ba? Para kumita, ganun ba? Or talagang ito ba ginagawa ng gobyerno? Yun nga ang sinasabi, yung Blue Beam, no? So, Project Blue Beam, one world policy pwedeng mangyari itong mga susunod na dekada, no? Nakakatakot din yan kasi parang ang mangyayari niyan, isang tao na lang ang magkokontrol, no? Isang grupo na lang, parang ganun ba, no? So sana dito sa ating napanood, siguro pinakamaganda lang magbalik tayo
magbalik loob tayo sa ating Panginoon at humingi ng patawad sa ating mga nagawang kasalanan. Para na sa gano'n na tayo mismo sa ating sarili, alam natin na magiging ligtas tayo, no? At ika nga, ito nga palagi sinasabi ni Tio Paeng na life is short, no? Be happy and world peace. Pati sa ating kaisipan, maging peaceful sana tayo kung tayo palaging nananalangin na kaingin, no? Amen po.